Alleluia, 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 Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan, nakanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo. Gayunmay, hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Kahapon narinig natin ang paanyaya ni Jesus na para sa lahat ng mga napapagal, nabibigatan, ay lumapit sa Kanya at Kanyang pagpapahingahin. Pakisabi nga ulit, pahinga. Ngayon naman ay kaugnay pa rin itong salitang pahinga at ipinapaalala sa atin na ang Diyos ay nagtakda ng isang araw ng pamamahinga. Ito ay isang utos o isang batas. Bahagi, isa sa 10 utos na pinakamahalagang dapat sundin ng mga tao. Kaya merong itinakdang araw ng pamamahinga. Ibig sabihin, maglaan ng araw, itigil ang anumang gawain para nang sa ganon ang tao ay makapagpahinga, magkaroon ng oras para sa sarili, magkaroon ng oras para sa kapwa, lalo tigit magkaroon ng oras para sa Diyos. Lahat ng utos, itong 10 utos na ito ay binigay sa tao para sa ikabubuti ng tao. Kapag ito ay hindi isinatupad, hindi ginawa,
doon tayo nagkakaroon ng problema. Bukod sa hindi pagpapatupad, kapag nagkamali tayo ng pag-i-interpret at kapag ito'y ininterpret ayon sa kagustuhan ng tao at hindi ayon sa plano ng Diyos, magugulo talaga tayo. Kasi, bukod sa, di ba, sinabi nga, no, ipangilin ang araw ng pamamahinga. Pag hindi mo yung ginawa, magkaka-epekto yan sa sarili, sa kalusugan, sa pag-iisip. Magkakaroon ng epekto sa iyong kapwa, sa pamilya. Magkakaroon ng epekto sa iyong relasyon sa Diyos. Naintindihan po ba? Okay. Kaya ngayon, isang pagkakamali nitong mga Pariseyo, kasi ang mga Pariseyo, para bang sila yung mga mambabatas noong panahong iyon. Sila kasi yung nakakaalam o nakaka-memorize. Sila din yung mga dapat nagtuturo at nagpapaalala sa mga tao tungkol sa kautusan. Kaya lang, at ang mga Pariseyo ay nagdagdag. Kumbaga sa salita ngayon, ang dami ng amendment. Nakalimutan na yung pinaka-core, pinaka-sentro ng utos ng araw ng pamamahinga. Kaya para sa kanilang judgment, ang pagpitas ng uhay o butil nang mapadaan ang mga alagad ni Jesus at ito ay kanilang kinain, bawal yon kasi isang uri na yon ng pagtatrabaho. Sa araw ng pamamahinga, bawal magtrabaho. Kaya sinita nila. No? Yung mga alagad mo, pasawayan ha. Bawal yan sa araw ng pamamahinga. Kaya pinaliwanag ulit ni Jesus kung ano itong dapat na maintindihan ng mga Pariseyo. Kasi ang pagpapatupad o pag-i-implement ng isang batas ng walang pag-unawa, ng walang puso, walang kapupulutan na mabuti para sa ating relasyon sa isa't isa. Ay minsan, no, kailangan natin ng common sense. Kaya lang, puro common, walang sense. Yan ang napakalaking problema natin ngayon. Kaya nga sa mga hearing natin, di ba, no? Sa mga hearing tungkol sa impeachment, tungkol sa flood control, puro common, nawawala yung sense. Kaya, nawawala sa yung dapat na tukuyin, yung dapat na palabasin na katotohanan, naliligaw, maging sila, ligaw na ligaw na. Ito yung mangyayari. Hindi tayo makausad. Kasi ang batas naman ay para sa lahat. Kung ang tao, di ba, ang gutom, walang pinipili din naman tao yan. Mahirap o mayaman, magugutom ka. Sa batas, wala din dapat itong pinipili. Ibinigay ito ng Diyos para sa lahat. Kaya lang, kung babaluktutin natin na dahil ito yung pangalan mo, tapos kapag mayroong isa na gumawa ng parehong kasalanan, ikukulong agad. Kaya tayo nagugulo. Mismong mga mambabatas, hindi nakakaunawa ng batas. Isa sa, minsan, no, madalas ko nababanggit. Dahil nakasubaybay nga tayo, no, sa mga kaganapan sa ating lipunan, lalo na sa gobyerno natin, sa mga mambabatas natin. Di ba? Ano ba ito, mga hearing na ito? Sayang, no? Nagsasayang tayo ng milyon-milyon kada araw. Pero yun, bawat hearing, milyon ang budget. Sabi ko, bakit pa may budget pa yan? Gagastusan pa natin, makikinig lang tayo sa mga wala ngang sense
ng mga tanungan para lang mailigaw, para lamang mawala sa pinaka-focus. Milyon-milyon, ilang tao ang nagugutom. Tapos mismong dapat inaasahan, sila ang hindi tumutupad, sila ang hindi nagsasagawa nito. Kaya muli, pinapaalalahanan tayo na ang mga utos ng Diyos ay para sa ikabubuti ng tao, para sa ikagaganda ng ugnayan natin. Kaya pag nilayan natin na mabuti, kung ang mga batas ba natin ngayon ay nakakatulong sa kapwa, nakakatulong sa bawat isa, kung hindi, itigil na natin at bumalik tayo sa utos ng Diyos. Amen.